tumugon sa hamon ng Panginoon na maging mukha ng kanyang awa at habag, lalo't higit sa mga nangangailangan. Mapayapang araw ng Miyerkules sa unang linggo ng Adbyento, pasalamatan natin ang Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa mga pagkapalang inila niya sa atin para sa araw na ito. Muli nating ihabilin sa Kanya lahat ng mga gawain natin sa buong maghapon at hilingin pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at sa mga gagawin nating pagdedesisyon. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagan sa tunay na diwa ng pagbabahaginan ang hamon sa atin ng nalalapit na Pasko ng pagsilang ng Panginoon at siya ring paalala sa atin ng mabuting balita. Pumunta si Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea at pagkaakyat sa burol ay naupo. Maraming tao ang lumapit sa kanya. Dala-dala ang mga pipi, bulag, pilay, mga may kapansanan at mga taong may iba't ibang karamdaman. Inilagay sila ng mga tao sa paanan ni Jesus at pinagaling niya sila. Kaya namangha ang lahat nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, lumalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga may kapansanan at nakakakita ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Labis akong naaawa sa mga taong ito. Pangatlong araw ko na silang kasama at ayaw kong paalisin silang gutom at baka mahilo sa daan. Sinabi ng mga alagad sa kanya, At saan naman tayo hahanap ng sapat na tinapay sa ilang na ito para ipakain sa mga taong yan? Ilan bang tinapay mayroon kayo? 7 at kaunting maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang maliliit na isda at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad at ibinigay rin nila sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog at inipon ang mga natirang pira-piraso, 7 punong bayong. Awa at habag ang dalawang katangian, laging mayroon ang ating Panginoong Hesus. Sa maraming pagkakataon ng kanyang pangangaral, ng pagmamahal ng Diyos Ama, laging awa at habag ang nangingibabaw. Sa mabuting balita ngayon, narinig natin na pinagaling ng Panginoon ang mga pipi, mga bulag, mga pilay, mga pingkaw at marami pang iba, matapos na mailapit silang lahat sa Kanya. Hindi lamang natapos sa pagpapagaling ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, batid din niya ang gutom ng mga ito. Dahil 3 araw na nga naman silang sumusunod sa Kanya at sa Kanyang mga alagad. Nakita natin na matapos tanungin ng Panginoong Hesus kung ano ang maaaring ibahagi sa Kanyang mga alagad upang ang mga tao ay makakain, tumugon sila na mayroon silang 7 tinapay at maliliit na isda. Mga kapanalig, ang himala ay hindi lamang bunga ng pananalangin kay Jesus. Bunga din ito ng pagbabahagi ng kanyang mga alagad. Ang kanilang pagiging bukas palad ay nagdudulot ng pagkapawi ng gutom. Ang espiritu ng pagbabahaginan, katulad ng natunghayan natin sa mabuting balita, ay mahalaga sa isang komunidad na sama-samang naglalakbay tulad ng tinatahak ngayon ng ating simbahan. The spirit of synodality is a way of listening to each individual person as members of the church to understand how God might be speaking to all of us. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw po ay patuloy na nag-aanyaya sa amin upang tumulong at maging buhay na saksi ng iyong simbahan. Sa aming sama-samang pagkilos at pagkakaisa, upang itaguyod ang simbahan sa tulong ng Banal na Espiritu, bigyan mo po kami ng matibay na pananampalataya upang maging buhay na saksi ng iyong pagmamahal. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po.
at sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang salita ng Diyos ating dasalin at pagnilayan upang paglalakbay natin ngayong panahon ng Adbento'y magabayan, maging mabunga at makahulugan.